Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin po ang Panginoong Diyos sa ating pong panibagong serye na ang pinamagatang Life Detox, Overcoming Toxic Realities. Minsan hindi natin alam na meron tayong mga nakalalasong realidad na nangyayari sa atin na nasisira ho ang ating pong kaluluwa, ang ating pong spirito, ang ating pagkatao. Kaya ito'y napaka-importanting ating pong alamin para sa pagpasok natin ng panibagong taon sa ating pagsidigod sa Diyos, mayroong kalinisan na taglay-taglay. Kaya po we need to have this detox. Now, tatandaan ninyo ang circumstansya, neutral yan. Yung ating tugon, yan ang either nakakamatay o nakakasigla. In other words, it's either lethal or therapeutic. Kaya nga itong mga toxic na ito, katulad ng emotions, ng anxiety, yung pong anger, yan. Ganon din sa mga klase ng attitude na entitlement, di ba? Yung mga purposelessness, yung mga feelings ng guilt, yan, mga toxic yan sa buhay. Yung discouragement, depression at marami pang bagay. Now, bakit ko po sinasabi sa inyo to? Kasi po, yan ang ating tatalakayin. Ngayon po, ano ang ating pang-detox? Para po mapanalunan natin ang tinatawag na anxiety. Kaya ito po ay napaka-importante. When we detox, dapat we are to assume responsibility. Yun po yung prinsipyong dapat nating gawin. We need to assume responsibility. Kaya nga, itong anxiety, ang ibig sabihin yan, we are divided minds. Ang dami nating naiisip. Kaya spiritually, kung we are anxious, tingnan nyo anong klaseng toxin dumating sa atin. If we are divided minds, kaya ayaw ng Diyos maging anxious tayo, ibig sabihin, we are spiritually cross-eyed. Nagiging hindi maliwanag yung ating nakikita. Ang dami nating naiisip, hati-hati ang ating kaisipan. Yun ang anxiety. Kaya to the point na nagdudulot ito ng matinding kalungkutan sa gulo dahil hindi mo na alam kung anong gagawin mo. To cleanse ourselves from those toxic realities ng buhay. Nasisira ang relasyon natin sa kapwa natin sa bahay, narisira ang ating relasyon sa Diyos. Now, we need to have the detox. So, paano gagawin yan? Sabi nga natin, to overcome anxiety, as in, assume responsibility. How? Then, take 4R to detox. Yan, tandaan nyo, 4R to detox. Bakit po? Ano po ibig sabihin yan? To detox, itong 2D is to deliberate talks. At yung 4R, realization, root, recalibration, and recognition. Now, tandaan niyo apat na yan at yan ang ating pag-uusapan to detox. Now, para maintindihan natin yung prinsipyo na yan, meron tayong aaraling awit. Awit 42 hanggang 43. So, let's start with the idea of the first R. Ano yan? Realization. What does it mean? We need to first admit, we need first to realize na itong issue na to ay totoong nangyayari, di lamang sa iyo, hindi lang sa akin, kundi sa ating lahat. Lahat ng tao. Similar to what Paul said, no temptation has overtaken you which is not common to man. It is common to everybody. Kanya lang, minsan hindi natin alam. Paano natin malalaman? So ito, tingnan po natin sa Psalm. Tingnan niyo po, itong Psalm 42 verse 1, makikita niyo po yung deliberate talks ng tao na to, ng psalmist na ito. Ito sabi niya, as the deer pants for water brooks, so my soul pants for you, O God. Deliberately talking to God. Ano kanya sinasabi? Naku, parang usa, na parang uhaw na uhaw, walang tubig, parang wala siyang makitang pagkakataon na parang there's a form of spiritual dryness. Kaya pag napansin mo na at some point, na parang tuyong-tuyo ka spiritually, alam mo na that you are getting anxious, you are not seeing God properly. Kaya nagkakaroon ka na ng pagkabulag spiritually. Then alam mo na nalalason ka na sa loob. You need to detox. Kaya you need to realize na ito'y nangyayari. Kasi pag hindi mo ito pinansin, ang tendency natin, takbuhan, i-deny, o kaya i-underestimate, wala yan, malit na bagay lang yan. O kaya naman, palakihin na parang yung creating a mountain out of a molehill. Di ba? Parang pinalalaki natin yung problema na mas malaki pa sa Diyos. Kaya he's talking to God. He's longing for God like a deer. Longing for water. Kaya tinuloy niya, sabi niya pang ganyan, tinuloy niya ulit, my soul thirsts for God, for the living God.
When shall I come and appear before God? Saan ako pupunta? Saan ko siya hanapin? Yun ang sinasabi niya eh. Saan ako haharap sa Diyos? Now listen, tingnan, napaka-importante itong mga bagay na to. Kaya remember the statement ha. Huwag babalik tayo dyan mamayang konti. Tingnan niyo pa yung sabi niya, my tears have been my food day and night, while they say to me all day long, where is your God? Na parang parang ganun din minsan pag mga tao may problema. Ano ka na? May pandemya to. Kala ko ba nagpe-pray kayo? Kayo ba mga taga-sig? Kala ko nagpe-pray kayo? Asan ang Diyos? So since they haven't experienced God, tayo naman nagtuturo lang, parang tayo pa rin nasisisihin. Di ba? Minsan ganun na yung punto nangyayari. Kaya ito na, parang ikaw na mismo nagsasabi, nasa ka na, Panginoon Diyos? Where are you? Parang in this situation, hindi ko na maintindihan. You see, friends, the psalmist was crying. Marahil, kinapture siya, iniinsulto siya, nasa na yung Diyos mo. Napansin niyo po ba ito? Na itong bagay na ito ay talagang nagpapabigat sa kanya at naglulugmok sa kanyang pababa. Kaya ito hindi lang totoo sa psalmist na ito, totoo rin sa marami sa atin. Nung tinanong nga ako itong linggo na ito, sabi gano'n, paano ako? Nasa ng Diyos? Sabi niya, namatay tatay ko. Namatay ang kapatid ko. Ako may sakit, lahat kami. May sakit sa COVID. Wala kaming pera. Saan kami tatakbo? Nasa ng Diyos. They're experiencing the same toxic reality. Where is God? And they could not see God clearly because they're thinking about the sickness. Iniisip nila yung kamatayan. Iniisip nila yung sakit. Iniisip nila yung business na nawawala. Iniisip nilang walang pera. Ang dami nang iniisip. So, paano na? Ano nang gagawin namin? Now, imagine this. Itong problema na to, iba-iba man. Totoo sa lahat. But we have to deliberately talk to God. When God seems to be absent, you know that we are getting overcome by our anxiety. Alam na natin na nilalaso na tayo ng anger, discouragement. The moment nakita natin, parang hindi na natin nakikita ang Diyos. Alam mo na. So be very careful. You need a detox, but you need to realize na normal na nangyayari yan sa lahat, but you have to deliberately talk to God. Nagkakaintindihan po. Now, so ano pong dapat natin gawin? Now, tingnan po natin yung Psalm 44, yung verse 4. Sabi niya, itong mga bagay na to, naalala ko nung binubuhos ko sa inyo ang aking kaluluwa. Ano sabi niya? Naalala ko yung nakaraan, yung ako nangunguna sa pagsamba, sa prosesyon, sa patungo sa tahanan ng Diyos, na mayroong tinig ng kagalakan, may tinig ng pasasalamat, na talagang ang buong kasama ko, sabi niya talagang we're keeping festival. Tingnan niyo nangyayari sa kanya. Alam niyo nalalaso na tayo? Tingnan niyo nawala sa kanya. As he was pouring out his soul within him, ang kanyang isip nasa nakaraan. Nakalimutan niya yung ngayon. Nakalimutan niya na yung ano yung ngayon? Na-consume siya nung nakaraan. Now, pag-isipan niyo mabuti ito ha. Maraming tao, pag alam niyong ang isip natin na nandun sa nakaraang failures, nasa karaang tagumpay, at hindi natin ma-enjoy yung ngayon na biyaya ng Diyos sa atin, din nalalason tayo. Kaya we need to realize that. Nalalason tayo. Kaya sabi ng Bible, tingnan niyo, this is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Every day is a gift of God. Today is God's gift. Today is our best day. Not yesterday, not tomorrow, today. Because tomorrow might not be ours. Maaring ang bukas hindi na atin. Ito, today. So, and let's be engaged for today. Kaya sabi nga ho ng Panginoon Kristo, naalala ko. Sabi niya, for this reason, sa Matthew chapter 6, I say to you, do not be worried about your life. Anong kakainin mo, ano iinumin, ano susuotin ng damit. Di ba? Ang buhay ay mas mahigit kaysa sa pagkain. Di ba? Mas importante ang katawan kaysa sa isusuotin. Kasi tingnan nyo yung mga ibon sa himpapawid. Sa sobrang minsan, na parang hati-hati na isip, ang dami nating inaalala. Nako, hindi na natin makita yung ibon sa himpapawid. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo yung ibon. I'm giving you a chance to enjoy your today. Tingnan nyo yung mga ibon. Sabi niya, hindi yan nagtatanim, hindi yan aani, hindi yan nag-iipon. Pero, pinakakain niya ng tatay mo. Tandama, tatay mo sa langit. Sabi gano'n. Di ba mas mahalaga ka pa sa mga yan? Napag-isipan nyo mabuti, talaga mas mahalaga tayo. Bakit? Nung nilikha tayo ng Diyos, pwede tayong magtanim, pwede tayong umani,
Pwede tayong mag-ipon. Ano sinasabi niya? Just be responsible. Do what you can do for today. Nang hindi mo na iniisip, hindi mo problema yung bukas. Kung kinakailangan mo magplano today, kasi yun, nagpaplano ka, di gawin mo yung plano mo today, then kung yun ang best na magagawa mo today, then hindi mo poproblemahin ng bukas. Tama ba? Now, ito pong sabi niya, sino magpapagdagdag ng 1 oras sa buhay mo, sa buhay niya, kung siya ay nag-aalala, wala naman siya may dadagdag eh. Kaya sabi niya ng Panginoon Diyos, gawin mo na yung dapat mong gawin ngayon. Huwag ka na mag-dwell sa nakaraan. Ngayon, enjoy your today. Kaya ito sabi ng Panginoon Diyos, huwag ka na mag-alala anong kakainin mo, anong iinumin mo, inulit na naman niya, anong susutin mo. Dahil yung mga hindi nakakakilala sa Diyos, ano sabi niya? Yan ang kanilang hinahanap. Pero yung ating Ama sa langit, alam niya na kailangan mo yan. Kaya hanapin mo ang kanyang kaharian. Sabi ng Panginoon Diyos, hanapin natin ang kanyang kaharian, hanapin natin ang kanyang katwiran, at lahat ng pangailangan natin, damit, pagkain, iinumin, idadagdag niya sa iyo. Kaya sabi niya, huwag mo nang alalahanin yung bukas. Yung bukas, siya rin mag-aalala ng kanyang sarili. Pero sabi niya, bawat araw ay meron ng sapat na kaguluhang dapat nating harapin. Anong sinasabi ng Diyos? Today is our best day. Pero para lalo pa nating malinis, siyempre hindi natapos doon. Yung pangalawang R, ano ang pinakaugat? Anong pinag-uugatan yan? Importante yung pinag-uugatan. Saan nanggagaling itong lungkot ko? Saan nanggagaling ito? Kaya tinan niyo yung sabi niya, verse 5. Sabi niya, why are you in despair? Bakit ka nalulungkot? Sabi niya gano'n, kaluluwa ko. Sabi niya talaga, ito tingnan niyo ikalawang D, deliberate talk. Tingnan niyo kausap niya, oh my soul, hindi na sigad kausap niya, sarili niya na. Sabi niya gano'n, huy, bakit? Inaalam niya, bakit ka ba nalulungkot? Inaalam niya kung saan nang gagaling yan, anong pinag-uugatan yan. Sabi niya, bakit ka ba nalulungkot? Bakit ka ba bagabag sa aking kalooban? Bakit ka ba bagabag? Tinatanong niya yun. So bakit importante yan? Yung ugat, anong pinag-uugatan? Tingnan niyo parang nung sinasabi niya, kinakausap niya kaluluwa ko, huy, kaluluwa ko, ba't ka ba nalulungkot? Para bagang yung kanyang kaluluwa o kanyang nararamdaman, yung kanyang puso, nagsasalita sa kanya pabalik, para sinasabi sa kanya, ano ka ba? Sabi gano'n, wala na tayong pag-asa, ang gulo-gulo na ng ating buhay. Parang may mga sinasabing, yung puso natin, ingat tayo sa mga sinasabi ng ating nararamdaman. Huwag nating hayaang hindi naiisip, yung nararamdaman natin, minsan nauuna sa naiisip natin. Tingnan nyo pag-isipan nyo mabuti. Naalala nyo sabi sa Jeremiah, the heart is deceitful and desperately wicked. Isa sa mga ginagamit ng dyablo, kasinungalingan. At ang isang naso na nilalagay niya sa puso natin, kasinungalingan. At yung puso natin nagsasabi, pabalik, ng mga kasinungalingan. Saan nanggagaling mga isip na yon? Alamin mo saan nanggagaling yon. Saan nanggagaling yung mga kasinungalingan na yon? Dahil ba sa mga napapanood mo? Sa mga binabasa natin? Sa mga pinakikinggan natin? Kasi, o kaya dahil ba yun sa mga choices na ginawa natin, ng mga maling choices na ginawa natin sa nakaraan, sa paggamit ng ating oras? Ito ba dahil sa mga iniisip natin, malalas tayo nag-iisip ng mga bagay na hindi tama? For example, tanongin na sarili natin. For example, a scale of 1 to 10. Saan natin, paggising natin, saan natin binubuhos ang isip natin? Bagay na makamundo or earthly or heavenly. Di ba sabi sa Colossians, let's set your mind on the things that are above. Doon ba tayo, dito ba tayo sa lupa nakatingin? Yung parang, puro nakikita mo na lang yung gulo, yung sakit. Parang yun ang nakikita natin. Yung mapaggising natin, agad, newspaper kaagad na binabasa natin, nakikinig tayo kaagad sa mga unang mga hirit ng mga balita na parang 20,000 mga bagong kaso ng virus na ito. Tatakot ka na naman. Parang, paano na yan? Saan natin isip? Nakatingin ba tayo sa temporary o sa eternal? Di ba sa mga bagay na pansamantala o sa kawalang hanggan? Asan ang isip natin kung isusukati mo na scale of 1 to 10? Saan nakalagay ang ating isip? Paano tayo nagigising sa umaga? Are we waking up praising our God? Tingnan natin anong pinag-uugatan nito. Are we meditating on the Word of God or are we meditating on the words of men? Is God really God of our lives? Siya ba talaga? You see,
yung worry, anxiety, fear, anger, lahat ng ito, ang manifestation at root cause ng lahat ng ito, we are playing God. Kaya tayo nag-a-anxious, kaya tayo naguguluhan, kasi hindi natin makontrol. Kaya tayo nagagalit, hindi natin makontrol. And tandaan natin, only God has control of everything. Pinipilit natin kontrolin ang lahat ng bagay. At sa sandaling wala na tayong control, nag-aalala tayo, nagagalit na tayo, natatakot na tayo. Ang sasabi niyo, stop playing God. Kasi yan ang lie na binigay ng diablo, yan pinag-uugatan. Remember, you shall be like God, knowing good and evil. Hindi pa rin nagbago yan. Huwag natin kalimutan, ugat na yan. Lord, hindi ako Diyos. Tulungan mo akong maintindihan, hindi ako Diyos. Kayo ang Diyos. Lord, hindi ko kailangan kontrolin ang lahat ng bagay. Kailangan ko magtiwala sa inyo. Intindi natin ang pinag-uugatan. Kaya we need to deliberately talk to ourselves. At sabihin natin yung katotohanan sa ating sarili. Di ba? Kaya yan ang pangkatlong R. Recalibration. Pag kinausap natin sarili, na ilagay natin sa tamang kalalagyan yung ating sarili, nagkakaroon tayo ng tamang pananaw. Di ba? Ano sabi sa recalibration? Why are you despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Kinakausap niya yung sarili niya, ano ka ba? Bakit ka ba natatakot? Bakit ka ba nalulungkot? Bakit ka ba nababagabag? Tingnan niyo po hope in God. Kinakalibrate niya ngayon. Yung sinasabi ng puso ng kasinungalingan, kinakalibrate niya, itinutuwid niya. Nilalagay niya sa tamang lugar. Pwede ba umasa ka sa Diyos? For I shall again praise Him. Pupurihin ko siya ulit. Ako mismo sinasabi ko, pupurihin ko siya ulit. For the help of His presence. Sa tulong ng kanyang presensya. Di ba kanina hindi niya nararamdaman ang presensya ng Diyos? Nasaan ka, Lord? But sa tuloy, at inulit niya yan. Inuulit-ulit niya yan. 3 beses inulit to. Sinabi niya ulit to sa verse 11. Sinabi niya ulit to sa chapter, sa 43, verse 5. Inulit na yan. Bakit? Kailangan niyang ipilit sa kanyang, kasi ang tagal nating makumbinsi. Alam niyo, minsan, ang hirap natin makumbinsi. Nasa may kasinungalingan na tayong dala-dala. Minsan, naukit na sa ating isip na ito na yung totoo. Pero hindi. We need to convince ourselves. Ganyan din ang ginawa ni David sa Psalm 103, di ba? Bless the Lord, O my soul. Hoy! Bless the Lord, O my soul. Sabi niya, forget none of His benefits. Huwag mong kalimutan yung mga pagpapala ng Diyos sa iyo. How He has forgiven your sin. How He has saved you. How He has healed you. He is telling himself, ano siya sabi sa sarili niya? Uy, magtiwala ka sa Diyos. We need to talk to ourselves, to calibrate. Don't listen to our hearts. Listen to the truth of God na pinasok na natin dito, alam na natin, isabihin natin sa ating sarili, huy, ano ka ba? Convince yourself. Ano ka ba? Hindi ito parang positive thinking na parang, hindi ito, alam nyo, kahit sa modern science, ginagawa lang tinatawag ng self-talk therapy. Yung bang cognitive therapy na, magkaroon ka ng malay, pwede ba? Hindi. Bagamat, ginagamit na yan ngayon at nakakatulong, ito ay higit pa dyan. Bakit? Kasi, dinadala mo sa sarili mo, hindi lang sa kaya ko to, I can do it, nothing is impossible, I believe, I can fly. Hindi ganon. Sinasabi mo yung isang katotohanan na dinadala mo yung sarili mo sa Diyos para ibinabaling mo yung tingin mo ulit sa Diyos. Ito yung katotohanan. You can call upon God. When the call to fear is strong, then all the more cry out to God. Lalo kang sumigaw sa Diyos. Ano sabi ng Bible? Di ba? Have no anxiety. Sabi ng Panginoon, huwag kang maraming iniisip. Huwag kang hati-hati ang utak. Let everything by prayer and supplication with thanksgiving. Sabi niya, sa panalangin at paghingi. Sabi niya, na may pasasalamat. Ano sabi ng Bible? Let your request be made known unto God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind. Pansin niyo, nag-isa yung heart at saka mind. In Christ Jesus, hindi na siya hati-hati, hindi na siya kalat-kalat. Di ba? Tell God your dreams. Tell God your fears. Tell God everything that is hope. Yun yung nakakalibrate yung puso eh. Then kausapin mo, why are you despair, O my soul?
Are you following? And finally, the fourth is recognition. 4R to detox, 2 deliberate talks to God and to yourself. To God and to yourself. Ano sabi niya? 4R. Realization, root, recalibration, and recognition. Anong recognition? Ito sabi niya, why are you in despair, O my soul? Why are you disturbed within me? Look at the words. Hope in God. Recognize that God is still God. We are not God. He is God. And sabi niya, for I shall again praise Him, the help of my countenance and my God. Naisip po ba talaga natin that He is our God? Do you really recognize that you can hope in God? Na talagang makakaasa ka sa Diyos? Because in times of trial, we can trust that our God is sovereign. Makapangyarihan ng Diyos. Hindi lang siya sovereign. Omniscient pa. Hindi lang siya omniscient. Almighty pa. At hindi lang siya almighty. Mapagmahal pa siya. Alam niyo ba't importante yan? Isipin mo. Kung Diyos ay omniscient, alam niya lahat ng bagay, alam niya kung ano makabubuti sa iyo, alam niya makakabuti sa akin. At salamat sa Diyos dahil siya'y makapangyarihan. Kaya niyang ipatubad yung mabuti sa iyo at mabuti sa akin. At itong pinakasigurado tayo, dahil mahal na tayo ng Diyos, ang lagi niyang iniisip yung pinakamabuti sa iyo, pinakamabuti sa akin. Are you following? At yan pa lang, we can hope in God. Sa totoo lang, yun din yung pagkakataon. Isipin lang natin, kapag tayo nagugulumihanan, Lord, namatay ka sa krus eh. Ikaw mismo eh. Nakaranas ka rin ng ganito. Di ba? From eternity past to eternity future, kayo, Panginoon Diyos, ay kalagi niyong kasama si God, si Father. Lagi niyong kasama. Kaya nga, when you said that you will be scattered, pero kayo hindi ka mawawala na nandyan lang ako. Pero Lord, amazed na amazed ako. Pero nung naging kasalanan, kayo para sa amin. Ano sinabi niya? My God, why hast thou forsaken me? Nawala rin eh. Pero ang pag-asa niya ay, I thirst. Para bagang yung sinasabi niya, yung usa na naghahanap ng tubig, parehong-parehas. And yet, He did all of that because of His great love for all of us. Kasi siya ang ating tagumpay. Siya ang ating tagumpay. But that victory, kailangan nating ipaglaban dahil we are still in a warfare. Listen to this. This is something that we should recognize, that we are in a warfare. Tingnan nyo, sabi ni Paul, for though we walk in the flesh, parang kumbaga, bagamat tayo nasa katawan ngayon, sabi niya, nabubuhay tayo as a human being, hindi tayo nakikidigma ayon sa laman. You see? Hindi tayo nakikidigma. Sa marami sa atin, hindi natin nare-recognize ang katotohanan. May digmaan, bro. May digmaan. Sa digmaan, hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Sa digmaan, hindi ka pwedeng parang wala ka sa urirat. Sa digmaan, kailangan alerto tayo lagi. Kaya, we are to be alert. We are in a war. But the weapons of our warfare are not of the flesh. Hindi ka pareho ng paraan ng tao. Kaya nga ho, hindi lang ito basta toxic positivity. Dapat nakaangkla sa katotohanan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, anong saya ang taong hindi lumalakad sa daan ng mga masasama. Anong saya ang taong hindi tumatayo sa daanan ng makasalanan, ni hindi umuupo sa mga taong manlilibak na ang hilig lamang ay kutsain ang bagay ng Diyos. Now, isipin po natin ito ha. Sabi niya, ang ating sandata ay makapangyarihang sisira ng mga fortresses. Now, sabi niya, itong fortress na to, parang nasa kaisipan to. Tingnan niyo, we are destroying speculations, mga katang-isip, mga bagay na pumapasok sa ating isipan na hindi makatotohanan. At sabi niya, every lofting things, mga bagay, na sabi ganoon, tinataas natin laban sa pagkakilanlan sa Diyos. Yung labanan na to dito sa isip, matinding labanan. And sabi niya, kaya nga, we are taking every captive. Alam mo yung captive, yung sandata, at saka or spear, na parang itutusok natin kasi sisirain mo. Anong picture niyan? Remember, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Sabi niya, captive to the obedience of Christ. Yun ang sinasabi niya rito. We are in a war. Kailangan natin talasan ang ating sandata, ang sandata ng Espiritu Santo. Ito ang kakaiba, hindi ito labanan ng sarili lang nating lakas or convincing that we can do it. It is the power of the Holy Spirit
working within us. Kung ayaw nating isatisfy yung ating flesh, ano sabi ng Bible? Walk by the Spirit. So we are called to be filled with the Holy Spirit. Kailangan natin yun. Ito ang kakaibahan sa Christianity. Ang Christianity, hindi lang pagbabago ng behavior. Ang Christianity, ito po ay pamumuhay ni Kristo sa atin sa magitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya we are regenerated in the Spirit. Napaka-importante niyan. Then listen to this. Blessed are the pure in heart. Alam mo ibig sabihin ng pure in heart? For they shall see God. Alam mo bakit? Sabi ni James, purify your hearts, you double-minded. Ano ibig sabihin ng Diyos? If you want to see God, be single-minded. At pinagpala tayo, we can see God once we are single-minded. And once we are anxious, we are many minds. Dami nating iniisip. God wants us to have one mind. And how? You call upon God. Deliberately talk to God. Ang sabi niya, and the peace of God, which surpasses all understanding, will keep your heart and mind in Christ Jesus. Ang tanong lang ay, siya ba talaga yung tatay mong tatakbuhan? O may iba ka pang tinatakbuhan? Mga kapatid, kung hindi mo pa siya tatay, hindi mo pa siya Diyos, sinasabi ko sa'yo, God is telling you, pagod ka na, halika na rito, and I will give you rest. Nang sa ganun, hindi ka maraming iniisip, sa dami mong kapagurang iniisip, I want you to have one single mind. Just look at me, trust me, for I am your God and your Father. And your Father knows what you need. Kapatid, siya ba talaga ang tatay mo? Siya ba talaga ang Panginoon mo? Bakit hindi mo siya anyayahan ngayon? Sabi mo, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Yan po isang personal na pag-imbita sa Diyos. Bakit? I cannot decide for you. Other people cannot decide for you. Hindi ka pwedeng desisyonan ng ibang tao. Ikaw lang ang pwedeng magdesisyon yan. Personal. Na magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng Diyos at aangkinin na wala kang ibang paraang maligtas kundi siya lamang. Dahil siya lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo at siya lang ang nabuhay na magmuli. At yung kapangyarihan ng bumuhay kay Kristo ay siya ring kapangyarihang makakasama mo upang manatiling mapayapa, malinis, na walang kaguluhan ng damdamin, isip, at walang kaguluhan ng buhay. Hindi ibig sabihin wala ng problema, ngunit ang ibig sabihin, mapayapang sinusuong kahit may problema. Bakit hindi tayo manalangin ngayon? Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos at gusto mong imbitahan ang Panginoong Hesus sa iyong puso. Sabi mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin ninyo ako. Pilit kong inaayos ang aking sariling buhay, inaayos sa sarili kong paraan, at hindi nagpapasakop sa inyo bilang aking Diyos. Kadalasan, kaya ang dami kong kaguluhan sa isip, pilit kong nagjo-Diyos-Diyosan, na parang ako may control ng lahat ng bagay. Panginoon, patawarin niyo ako. Kahit naman inaamin ko sa iyo ngayon na kayo ang Diyos at nagpapasailalim ako sa inyo, at tulungan niyo po akong tumulog sa inyo at lagi magtiwala sa inyo at maging committed to follow you all the rest of my life. And thank you, Lord God, na pangako ninyo that surely goodness and mercy shall follow me also all the days of my life. Salamat po, aming Ama. Salamat po sa banal mong Espiritu na pinagkakalob niyo sa amin. At puspusin niyo po ang bawat isa ngayong nakikinig, mga tumanggap sa inyo aming Panginoon Diyos, at sa bawat bahagi ng iyong katawan, na malinis ang aming mga isip at kalooban, nang sa gayon, ikaw lang ang aming nakikita, dahil pinagpala ang may dalisay na puso, dahil matatagpuan nila ang Diyos. Thank you, God. We give you all praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
at amen. Mga kapatid, para sa ating mga discussion questions, alalahanin ito ha, kung ating pong susukatin ang ating pong kalusugang emosyonal sa sukat ng 1 hanggang 10, 1 as in malabo, talagang may sakit, may karamdaman, o 10 para sa malusog na emosyon. Saan ho tayo dito? Ayan. Ano po ang nagbumabagabag sa ating puso na nahahati ang ating kaisipan, na nagiging kalat ang ating kaisipan? Ayan. At anong mga hakbangin na gagawin ninyo para mapagtagumpayan ang kagulumihanang ito? Sana po ang mga tanong na ito ay makatulong sa atin. At samahan kayo ng Panginoong Diyos at gayon din, pangunahan tayo ng Kanyang Banal na Espiritu para sa Kanyang kalwalatian at para sa ating kabutihan. God bless.